meron po tayong tatlong bagay na matututuhan sa buhay po at panalangin ni Jabez. Una po nating matututunan, to be able to expand, enlarge, you need to have a great ambition. Tanungin nyo nga yung katabi nyo, ano bang ambition mo? May ambition ka ba? Sige po, tanungin po natin. May ambition ka ba, kuya? Ayan, meron. Siguro naman po lahat tayo ay may ambisyon. Amen? And ang gusto ng Diyos, dapat great ambition na ito. Hindi pwedeng simple lang. Ang sabi nga po, si Jabez, hindi niya nais na maging isang karaniwan tao lamang doon sa out of 600 names o doon sa mga taong nasa paligid niya. Jabez wants to excel. In other words, si Jabez po he was a person of vision and dreams. Kaya nga mga anak natin, no? Pag tinanong natin, anak, ano bang gusto mo paglaki? Di ba? Gusto ko po maging piloto. Gusto ko po maging astronaut. Di ba? Is that impossible? No. Tingnan po natin ang ginawa ni Jabez. Po. Marami pong, may nakikita po siyang mas malaki, mas malawak, kagaya nga po ng ating message, expanding, may nakikita si Jabez. May dream siya and vision na mas malaki, mas malawak. Kaya ayaw niyang maging isang pangkaraniwang tao lang siya. Sabi nga po, he is above average leader. Si Jabez. Marami pong tao ngayon. Sabihin po natin mga leader. Sabi nga, bakit nga ba hindi nila makamit ang tunay na pag-antas ng pagiging liderato? Bakit po? Dahil po sa kakulangan ng ambisyon, sa kakulangan ng dreams, ng vision. Kaya nga po, ang prayer ni Jabez para po makamit niya. Sabi niya, enlarge my territory. Abay, hindi po biro ito. Kung siya po ay nakakasakop na 1 hektaryang teritoryo at nais niya 1 milyong teritoryo, parang ang hirap. 1 milyon from 1 hektarya to 1 milyon. Pero ang sabi niya, tinukoy niya yung pagsisimula ng blessing niya. Siya ay nanalangin sa Diyos. At ang sabi niya, God bless me and expand my territory. Alam niyo po, kung ating pong babasahin ang talatang ito, maaaring ito po it indicates the physical realm doon po sa paligid ni Jabez. Siya po is nasa isang maliit na angkan at nais niyang maging great. Kaya ganito po ang kanyang prayer. Ano naman po ang implications ng salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa umagang ito? Sabi nga po, enlarging God's territory. Tanungin mo nga yung kapatabi mo, gaano na ba kalaki ang teritoryo ng Diyos sa puso mo? Hap-hap? Unos-unos? Unos-unos? O ilan po? Let's start. Tingnan po natin kung saan tayo magsisimula para mapalawak po natin ang kaharian o teritoryo ng Diyos. It starts with our heart. I received Jesus Christ as my personal Lord and Savior, pero 40% lang ng puso ko ang bahagi ng Diyos. Pwede ba yon? No. Lord, I receive you as my Lord and Savior. Pag sinabi po natin, not only your heart, but the whole life, dapat ito po ang sinasakupan ng ating Panginoong Hesus. Amen? When we give our lives to God, let Him rule over it. Amen? You need a great ambition. You were designed by God for great dreams. Tandaan po natin yan. Ikalawa,
You need a growing faith. Kagaya ni Jabez. Mahirap po na lumaki ang teritoryo. Lord, nahihirapan din akong i-expand ang aking territory, lalo na sa biyanan ko, sa kapatid ko, sa bayaw kong hudlum. Di ba? Pero kailangan po natin ng trust that God would do it for us. Ganun po yung nakita na kay Jabez. Yung pagtitiwala niya sa ating Diyos. Alam niyo po, natanong ko nga sa aking sarili, kanino ko ba dapat i-expand ang God's territory? Upon making this message, nung isang gabi po, ay nakatulog po ako na hawak ko po ay ballpen at katabi ko po ay Bible. At natapos po yata ako mga alas 11:30 ng gabi at ako po ay nagising sa isang panaginip. Kasi inatasan po ako ni Pastor Ding na maging coordinator po sa programa natin sa araw na ito. At sa aking pong panaginip ay naroon po tayo sa isang malaking auditorium. Pero tayo lamang ay pinayagan ng 1/4 ng auditorium na gamitin. Ibig sabihin, hindi pwede nating sakupin yung auditorium na yun, pero nakaprepare na po yung mga upuan. At habang ako po ay abala sa kaiikot, kache-check ng ating mga ushers, patuloy po ang pagdating ng maraming tao. Patuloy po ang kanilang paglalakad papalapit doon sa 1/4 portion ng auditorium na dapat doon lang tayo. Pero lumalaki, dumarami. Alam niyo po ang nakita ko habang ako po ay umiikot? Sabi ko, Panginoon, kaklase ko yun ah. Oh, Panginoon, kapitbahay ko to ah. Panginoon, dati kong service ito, yung nanay at saka yung mga anak niya. Panginoon, kaklase ko to nung elementary. Alam niyo po, sa buong buhay na aking panaginip, noon lamang po pinakita ng Diyos ang lahat ng tao. Imagine po, lahat ng tao na nakasalumuha ko. And even doon po sa kaklase kong bagong stroke, may sakit. Ipinag-pray ko po siya doon sa kanyang upuan. At doon po sa isang kaklase ko napipilay-pilay. Sabi ko, Lord, ano ang naisin mong ipakita sa akin? Alam mo mga kapatid, alam niyo po, we should start expanding God's territory. Una, sa family natin. Ikalawa, sa ating loved ones, sa ating mga mahal sa buhay. Ikatlo, sa ating mga kaibigan, kaklase. Imagine, lahat po ng tao na aking nakasalumuha, nakita ko po sa isang gabi ng panaginip. Ako po ay nagising. At sabi ko, teka muna, gigising ako. Naikwento ko nga sa kapatid, yun po yung time na nakontrol ko ang aking panalangin. Sandali, gigising ako, makikipag-usap ako sa Panginoon. Tatanungin ko, ano ito? Bakit mo pinakita sa akin lahat? Bakit po? We are created for expansion. You are created for expansion. Sabihin mo sa katabi mo. You are created for expansion. If you know Christ in your heart, sabi nga ng Panginoon, God's kingdom is like a dough. Alam niyo po yung dough? Yung nilalagay sa harina, nag-e-expand. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa ating puso, we will expand. Amen? We need a growing faith. Ang tanong lamang kumusta na po ba yung ating pananampalataya? Lalo na sa mga oras na tayo po ay may pagsubok. Can we say na, Lord, yung faith ko kahit may problema ako, I can enlarge your territory. Or magkukulong po tayo sa isang tabi at sasabihin natin, nanlalata ako. Ayoko muna. Nahihirapan ako sa buhay ko. Marami akong problema. Is that faith? No. You cannot help. But, to be able to have a growing faith, sabi nga po, we have to be equipped. Ang mananampalataya po, para po nating masabing tayo ay lumalagong mananampalataya, kailangang equip po tayo. Una, sa panalangin. Ikalawa, sa Bible reading. Tama po ba? Ikatlo, living life
to the fullest sa testimony po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, kung una, we need to have a great ambition. Ikalawa, we need to have a growing faith. Ikatlo po, we need to have a genuine prayer. How is our prayer life? Kumusta po ang ating buhay panalangin? Na kahit sabihin nating nahihirapan tayong dumalo ng prayer meeting, are we still praying? Amen. Ba't parang iilan lang po yung nag-pray? Amen. Sino po ang nananalangin? Pakitaas nga po ang kamay. Hindi ko po titingnan, ang Lord po ang titingin sa inyo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord kung tayo po ay nananalangin. Sabi nga po ni Jabez, itong mga ambitions ko na ito, itong pagtitiwala ko sa Diyos, kulang ang aking kalakasan. Imposible kong gawin ito. Pero kailangan ko ng isang source na kung saan manggagaling ang power. And it comes from the Lord by prayer. Siya po ay nanalangin. Kung titingnan po natin, very specific ang prayer ni Jabez. Tinukoy niya. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Lord, bless me. Enlarge my territory. At yung sumunod, protect me. God dares us to ask for big requests. Tandaan niyo po, pag kayo po ay nanalangin, gawin niyo ng malaki. Kagabi po na ikukwento ko sa kapatid, actually po ako po ay pinagpala ng Panginoon na mayroon pong maayos na suotin sa araw na ito. Talagang wala po akong pambili. Ang sabi ko nung isang araw, Lord, wala akong susuot sa anniversary, wala akong long sleeve. Parang hindi ko kayang sumunod doon sa pinag-usapan sa meeting. Bigyan mo naman ako ng long sleeve. Bigyan mo naman ako ng pantalon. Yun lang po dalawa na yung hiningi ko. Ito lang din ang binigay ng Lord. Bonus po yung necktie. Isang doktor po ang ginamit. Nagpabago po siya ng plano. At ang sabi po niya sa akin, magkano ang babayad ko sa iyo? Ang sabi ko nga po, 50 na lang. Hindi. Babayaran kita ng ng 100. Blines po ako ng 100 sa 3 numero na aking binago. Ganun po kabuti ang Lord. Ibig sabihin, when we are asking for God, ask for more. Huwag po tayong maging kontento sa ating spiritual life. Dapat ask for more. God will bless us. Amen? Kaya nga po, sabi ng James chapter 4 verse 3, you have not asked because you ask not. So kailangan po nating humingi. Ang sabi po ng Jeremiah, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things. Abay, kung kakaparanggot po ang hihingin natin sa Panginoon, tapos great and mighty things ang ipapakita niya, hindi ba nakakahiya yung prayer natin na ganun lang? Dapat great din, di ba? Dapat abundance din. Maging maingat po tayo sa panalangin natin. Dahil kung specific po ito na maririnig ng Lord, ito lang po ang bibigay niya. Amen? At sabi rin po ng Ephesians, sabi nga over 20 times in New Testament were commanded us or commanded to us ang bawat isa po sa atin. Jesus said, ask, seek, and knock. That is spell us. Paghingi po natin. In Ephesians chapter 3 verse 20, ito po yung magiging katugunan sa panalangin natin. Kuya, hindi ba sobra kung marami kong hingin sa Panginoon? No. Salamat. Hindi ba sobra? Kung kayo po ay hihingi sa Panginoon, damihan nyo. Bakit? Ano pong sabi ng Ephesians? God is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. More than we ask or imagine. According to His power that is at work within us. Busy ang Lord sa atin sa pagtugon sa panalangin. Kaya mag-pray po tayo lagi. Asking for God's enlarging God's territory in our lives, over our family, over our everything. Conclusion, dahil meron pong nag-post. Have you let God give you a great ambition for your God? Hinayaan niyo ba ang Diyos na bigyan kayo ng malaking ambisyon sa inyong buhay? Lalo na po sa ministry?
Amen? Nag-ambisyon ba tayo na, Lord, one day gamitin mo rin ako, kagaya ni Kuya Alvin, pwedeng magturo ng Bible study. Gamitin mo rin ako, Lord, na pwedeng tumayo sa harapan. Did we say this one to our Lord? Gawin po natin, i-desire po natin. Have you have a glimpse of God, what God wants to do in your life? Hinayaan po ba natin ang ating Diyos na masulyapan yung ating buhay? At sinabi natin, Lord, naisin ko po na itong gawin mo sa aking buhay. Kung hindi pa po, siguro magkaroon po tayo ng isang one full day break o full day off. Parang sabi ko, sarap mag-absent po na ako. At kuhanin po natin ang Bible at makipag one-on-one po tayo sa Panginoon. At tanungin po natin siya, Panginoon, ano po ba ang naisin mo sa buhay ko para ma-enlarge ko ang kingdom mo? Or shall we say, could we bow down our heads and pray with me? Sige po. Pwede po ba nating iyuko ang ating mga ulo? At dito po sasambitin kong panalangin. Ang kininyo pong ito'y inyong panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, tulungan mo po ako sa sitwasyon ko na nakikita mo. Tulungan mo rin po ako, Panginoon, na makita ang pangangailangan ng aming iglesia. At kung ano ang naisin mo na magawa ko para dito. Help me, O Lord, to see your church as you want it to be. Not as it is, but as you want it to be. In Jesus' name. Amen. Wag po kayong matakot na mag-ambisyon. Kung lalo na po kung ito ay for the ultimate glory of our Lord. Ang anumang ambisyon na labag sa kalooban ng Panginoon ay destructive. Tandaan niyo po yan. But ambition under God's control is dynamic. Amen? So naniniwala po ako na kung walang anuman na hindi gagawin ang Diyos para sa mga tao na tanging ambisyon ay para sa higit na ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. So, ito po yung aking nais sabihin. You are created for expansion. We are not a dying Christian. We are not a dying church. So give God a great ambition for this church today. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Naalay po namin ito sa iglesia sa anniversary ng ating paghahanda para kay Jesus Christ. Sinta ko hanap kita, bakit magtatampo, ilisan ako, kung mawala ka sa piling ko sinta. Paano ang Pasko, inulila mo, sayang sinta ang sinumpaan, pagtititingin ng tunay. Nais mo bang kalimutan ganap ang ating suyuan at galak?
sinta, paano ang Pasko? Di ulila mo. Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin ng tunay. Nais mo bang kalimutan galang ang ating suyuan at galang? Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Thank you, Lord, for the blessing. Technical problem. But don't worry, God is with us. Wala ko lang yan. Narinig na po natin yung message about blessings. So, do we understand the message of blessings, right? In receiving the we receive blessings from God to expand His kingdom. But in expanding His kingdom, hindi na po, alam naman natin na hindi natin kaya with sa ating sariling lakas. So God guide us to expand His kingdom. This message will be delivered by Ate Jake in the guidance message.
Amen. So sa Kanya lang po ang kapurihan. Manatili po tayong tumayo. Sa Kanya lang po ang kapurihan, kadakilaan. Amen po ba? So let us pray. Hallelujah, Lord. Tunay na Ikaw ay dakila. Tunay na Ikaw ay banal. Katulad sa mensahe mo sa araw na ito po, Panginoon. Binibigyan mo na po kami ng biyaya, O God. Yung expansion po, Panginoon, sa aming pong pagpapala ay tunay kasama ka namin sa oras na ito po, Panginoon. Dahil, Panginoon, without you in our lives, we can do nothing. We are nothing, O Panginoon, apart from you. So, Panginoon, we ask your guidance. Holy Spirit, guide us. Kung papaano po ang iyong lingkod gagamitin na sisidlan na walang laman. At papaano po ikaw ay kumilos po sa aming kalagitnaan. The Holy Spirit move in this place. I acknowledge your presence, Holy Spirit, na patuloy ka pong mangungusap sa bawat isa sa amin. Patuloy ka pong kumikilos sa bawat isa sa amin. Lord, kung ano man po ang gawa ng diablo sa oras na ito, in the name of Jesus, I command you to get out. In the name of Jesus, spirit of dryness, in the name of Jesus, spirit ng disturbances, in the name of Jesus, I command you to get out. And you go to the place where you belong, in the name of Jesus. Lord, I release the spirit of understanding of your word, the authority of your word, na amin po itong ipamumuhay, hindi lang we just the hearer, but ito po yung pong implement po, Panginoon, sa aming pong kapwa. Let your shine upon us, O God. In the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa patnubay, sa araw na ito, O God. In Jesus' mighty name, ang lahat at nagpala ay magsasabi ng Amen and Amen. So, pakibati po ang bawat isa. Ulitin po. So, tayo po ba'y nagagalak? Nandito po tayo sa ating pong anniversary. So, sabi nga, ano po yung ano natin? Ano po yung mensahe ng Diyos kanina? Before pa po yung una? Parang konti lang ang nakikinig. Sabay-sabay po tayo, nandiyan na po. Blessing, expanding. Praise the Lord. So, sino pong pinagpala sa araw na ito? At sino po yung kiniklaim, katulad sa sinasabi ni Kuya Alvin, na Lord, use me mightily? Sino pong nagkaroon ng desire? Expand me, Panginoon. Hindi po yung magiging mataba. Kasi baka sasabihin ng ayaw ko nga maging mataba. No, expand my territory. Sino po yung gustong at ninanais na magkaroon po tayo ng malawak na yung teritoryo na yon? Sino pong ninais niyan? Wala po, ano po natin kasi nakakita po yung diablo. Ay, Mehmet, ano po sabi? We are the victorious. Amen po ba? So praise God. Dahil po ang mensahe na ito, talagang sabi po ni James, as in, masasabi natin, yung panalangin niya, short lang yung panalangin ng kapatid na ito, pero pinagpahala po ang kapatid na ito. Amen po ba? Sabay po, magbasa po tayo. Saying, oh that indeed, enlarge of my cause, and that thine hand might and that keep me from evil, and it may not grieve me. And God granted him that which he requested. So nakailan na po tayo nagbabasa kanina, hanggang kanina pa po, until now. Nandoon pa rin yung kiniklaim natin. So sino pong nagnanais dito, Lord, I want also like Jabez. Wala? Amen, taas po natin kamay. Amen. Nakikita po ng Panginoon yan at nakikita po ng diablo yun. Huwag po tayong matakot. Bakit? There is a power of declaration. Dinideclare po natin, Lord, bless me. Katulad sa mensahe kanina ni Kuya Buddy, it is not only the blessings of financially, but also spiritually. Yun po ang dapat nating ninanaisin.
Minsan ay nagkaroon po tayo ng discouragement. Bakit? Nandoon yung hindi lang po sinasagot ng Diyos ang mga prayers natin. Anong inano natin? Easily to give up. At isa pong patutuo sa amin, sa kasamahan ko po na si Sally, nandito po siya ngayon. We're always declaring that we will sign the contract. But until now, praise the Lord, there always a bukra. Inshallah. At thank God, parati pong yung pong pinamisahe po, yung pong pinaparimahin po ng Panginoong Diyos, never give up. At tunay ang Panginoong Diyos, nandyan po siya sa atin. Do you believe that? Ang sabi po, ang title po ng ating mensahe ngayon sa pangatlong bahagi ng ating pong tema ng Thanksgiving is, basahin po natin sabay-sabay para hindi po tayo antokin. With power po, kasi nandyan na yun in you, in us na yun ang guidance ng Panginoon sa buhay natin. Go! Amen. So, sabi nga ng salita kanina, ang Panginoong Diyos, kung ang Panginoong Diyos ay nasa atin, sino po ang panig sa atin? Wala pong iba kundi nandito po yung kamay ng Diyos sa atin. Kahit ano pong mangyayari, nandyan po siya palagi. His hands is not too short. He always there for us. Kahit sino ka man, kung ano man po ang sitwasyon mo na meron ngayon sa oras na ito, minsan ay sasabihin mo, Lord, I am a sinner. Yeah, totoo yun. Dahil lahat po tayo, we are sinners. Wala pong sasabihin natin, siya kasi mabait. He is a perfect. Siya kasi ay nagbibigay. Siya po ay mabuti. No, we cannot say that. Bakit? Sa isip pa lamang, sa pananalita pa lamang natin, nagkakasala po tayo. But by the grace of God, ano pong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin? He always give us a chance. He always give us forgiveness. Yun po ang kagandahan ng Diyos sa buhay natin. What is the meaning of guidance? Ito po yung tatalakayin natin sa oras na ito. Basa po. The meaning of guidance is the act of showing someone or something how to do something. When you're guiding someone, you're taking them through a process step by step to help them to achieve something. Sino po ang marunong mag-relate? English to Tagalog, English to Arabic. English to Bisaya daw na nag-request. So guidance, katulad sa mensahe natin kanina, yung pong blessing, yung expanding of my territory, that's the time kung walang guidance ang Panginoon, ano pong mangyayari sa buhay ni Jebes. Katulad po sa buhay natin. If you say, Lord, please promote me. Pero hindi ka naman marunong doon sa pinagagawa ng head nurse mo. Or doon sa pinakamoder mo. But for us, church, anak or lingkod ng Diyos, God is always with us. Do you believe that? God always answering our prayer. Minsan, ay inano po tayo ni Diablo, ini-inject po ng Diablo, hindi ka marunong manalangin. Sino po dito na naranasan natin na sinasabi ng Diablo, hindi ka marunong manalangin? Wala? Sino po dito na nagsasabi po ng Diablo sa buhay ninyo, ikaw ay hindi matuwid? Sino pong nag-inject ng ganyan? Sino pong nakaranas ng ganyan?
Minsan ay naranasan natin na sasabihin po ng dyablo, ba't ka pa manalangin? Alam mo na lahat. You do anything. Without me, you do anything. Sino po ang nakaranas ng ganyan? Meron pong nakaranas. Bakit po naranasan sa bawat isa? Dahil dyablo po, ang si Satanas po, ay siya po ay isang nagdi-deceive po siya. Akala mo you know because you are intelligent or you're smart. Ang sabi nga sa salita ng Panginoon, without God in our life, without God in your life, without God in my life, ano pong sinasabi ng Panginoon? You are nothing. At basahin po ninyo sa Psalms. Anong sabi po ng Psalms? Tayo po ay isang basahan lamang sa harapan ng Diyos. So wala po tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Amen po ba? So ang nais lang po ng Panginoon sa atin is guidance. Sino po ang nangailangan ng guidance sa oras na ito? Kakunti lang Sigaw po natin yan. Dapat po iyon po ang hingin natin. Lord, I need guidance. Dahil kahit ano po ang posisyon natin sa oras na ito, pinakamataas ka man, pinakamalaki ka man ng sahod, if God, there's no guidance in your life, in my life, it's nothing. Kahit magkano po yung maging sahod natin, akala natin na marami na tayong investment. No, wala na po, hindi ko na po kailangan ang guidance ng Panginoong Diyos. Nagkakamali po tayo, mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos. Dahil ang sabi po, once again, apart from God, I can do nothing. We are nothing kung wala po ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? So ito po yung gusto nating malalaman. Ito po yung mga discuss po natin na yung pong advice, tips, assistance, help, support, guidance. At nalalaman po natin kung paano po nalalangin ang kapatid natin ito. Hindi po ba? Sabi po sa Biblia, ang pangalan na ito ay 2 beses lang po na binanggit sa Bible. Ang Jebes ay isa po siyang pangalan ng town. At ang kanya pong Greek word is Yabetz. Y-A-B-E-T-Z. Yun po ang kanya po iano po natin sa Hebrew name. At yung pangalan na ito po yung naalaala natin, kunting ano lang po, yung kay Jebes po, na siya po ay pinapanganak, ano pong sinabi ng mama niya? During that time, although masakit ang pagpapanganak talaga, pero mas more than ang naranasan ng ina ni Jebes during that time sa kanya pong pagbubuntis, sa kanya pong pagpanganak. At ito po yung sinasabi nga na sorrowful, painful. So talagang ano niya, sabi nga ng mother niya, his mother stated, I give birth to him in pain. So talagang masakit. At to God be the glory, in spite of sa nangyayari ni Jebes po, ano pong ginagawa niya? Ay nagkaroon po siya ng positibong bagay. At humingi po siya ng prayer at ito po ay tinutugon ng Diyos sa buhay niya. Unahin po natin talakayin yung advice. Ang advice po, sabi po ng Proverbs 3:5-6, pakibasa po lahat. Trust in the Lord with all thy heart and
And always acknowledge Him, and He shall direct your paths. So if you need advice of God, just trust to God. Sino po ang nakaranas dito na time na nandoon talaga yung talagang down na down at wala na po siyang pag-asa, nawawalaan po siya ng hope at tinawag po niya ang Diyos. At instantly po ay nagkaroon po siya ng prayer answered. Sino po dito sa atin na nandoon yung tinataas talaga yung kay buting ng Panginoon? So marami po, hindi po ba? Marami pong pagkakataon na minsan ay maranasan natin na talagang down na down tayo, nawawalan tayo ng hope. At minsan po ay ang Panginoon po ay nag-advise sa atin, just pray. Just kneel down. Pero minsan, ano pong ginagawa natin? Pride is there. Wala nang pakialam. Hindi, kaya ko to eh. Pero the Holy Spirit is speaking at us. Just kneel down and pray. Pero minsan ay hindi po natin yun pinapansin. So if you want the advice from God, just listen the voice of God. Just obey the Holy Spirit. At ito po ang number 2, yung tips po from the God. Basta po. At sino po dito po na humingi po ng wisdom from God? Kakunti lang, ang iba ayaw yata humingi ng wisdom eh. Bakit? Ano ba yung wisdom inwardly at ano ba yung wisdom from God? Meron bang diferensya? Meron bang na sasabihin natin parehas lang? Yun po pala natin. Meron po akong wisdom. Talino po ako, matalino po ako. Meron po akong kakayanan. So no need to ask wisdom from God. Church, nagkakamali po tayo. Kung ang wisdom na nasa iyo sa wisdom ng sanlibutan, kung humingi po tayo ng wisdom from God, speak different. Alam niyo, church, minsan ay sasabihin ko, Lord, I want to give up. I want to give up na magsasalita. I want to give up. Pero minsan ay sinasabihan po ako ng Diyos. Bakit po ba? Sino bang gumawa ng bibig mo? Sino ba ang nagbibigay ng talento sa inyo? Sino ba ang nagbibigay ng kaalaman na nasa iyo ngayon? Minsan, church, ako po'y humingi po ng kapatawaran ng Panginoon. Kasi bakit minsan tayo po ay nananaha sa sariling kaalaman po natin. Which is hindi po dapat. Kung sasabihin po ng Diablo, hindi mo kaya yan. Ano pong sabi ng Diyos? Ano pong sinasabi ng Biblia? I can do all things through Christ who strengthens me. At that's the time ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng wisdom. Hindi po siya papasok sa atin if you are not the one to say, Lord, buksan ko po ang puso ko. You have the free will. Amen po ba? Assistance from God. Hallelujah. Who is the man who fears the Lord? God will teach him the path he should choose. So ito po yung inano ng Panginoon sa buhay natin. We are always asked assistance. Dahil hindi talaga natin kaya yan. Never. Kahit anumang mga bagay na yon. At naranasan natin mismo na hindi talaga natin kaya. Maski sasabihin natin maliit na bagay lang na pwede natin gawin. Pero kung hindi ka tumawag ng Diyos, hindi tayo tumawag sa Panginoong Hesus na makapangyarihan sa lahat, hindi niya magagawa yan. Hindi mo magagawa yan. Pero magagawa ng Diyos yan. Amen po ba? Pero yung time na yon, nandoon yung
tinatawag po natin siya, ina-acknowledge po natin yung Holy Spirit. Pero kapag walang Holy Spirit sa buhay natin na para lang, okay, alam ko naman to. It's nothing. Yun po ba? Health. Ito po yung tagpo. Sino pong nakakilala ni Pedro? Ako po, kilala ko eh. Dahil ang tatay ni Sunny ay si Pedro. Sino pong nakakilala sa ating pong kapatid na ito si Pedro? Ano pong nangyayari sa kanya? Sino pong nakakaalam yan? Yung tagpo na yun, siya po ay lumakad sa tubig. At sinasabi po natin, pwede ko rin lalakarin yan, Lord. Sino pong nagka-desire dito na pwede ko rin lumakad sa tubig? By faith. Sasabihin natin, imposible, pero by faith, hindi po ba? We can walk. Sabi nga, we can walk by faith. It's not by sight. Pero minsan ay tinitingnan po natin yung kakayanan ko, kakayanan mo, at sasabihin natin, hindi ko kaya yung Lord. For the Word of God says, I can do all things through Christ. So kaya natin lahat. If we acknowledge our God, if we acknowledge the Holy Spirit, alam nyo sa totoo lang, to God be the glory, yung mga mesa dyan, yung mesa sa dyan sa kitchen natin, at yung mga kabinet doon namin sa taas, hindi yung malaki na inaano nila Kuya Erneng, yung mga malalaki na binibili namin, at saka basta yung mga mga nandoon sa taas namin, at saka yung sa kusina niyan. Pag minsan ay gusto ko pong maglilinis, gusto ko pong rearrange. Alam niyo, sabi ng mga bata at sabi nga ni Brad Sunny pagdating, sino kasama mo? Sabi ko, meron po. Sabihin ng mga bata, sino po, Mami? The Holy Spirit. Bakit po? Hindi po natin sa aking kakayanan, hindi ko po kaya yan. But I ask help. The Holy Spirit. Yung mesa na galing kay Kuya Roel at Ate Grace, mabigat po yun. At doon po yun sa kabilang room, sabi ko, gusto ko itong, yung place na to maging malinis at itong ilagay ko. Ayoko nang maghintay sa mga kasamahan ko kasi nandiyan naman ako sa bahay. Alam niyo, sasabihin ko lang, Holy Spirit, teach me, guide me, help me. Give me tips. Assist me. Alam niyo, sabi ng Holy Spirit, okay, you just, kasi ganun yan, di ba? Itayo mo lang siya. Ang haba, mas mahaba pa yung mesa kisa sa akin. Push mo lang, push. Anong sabi po ng push? Anong meaning ng push? Talagang alam na lang. Prayer until something happen. Alam niyo, church, pagdating na doon sa sabi ko, Lord, Holy Spirit, paano ito para akong baliw? Yes. Maano ko yung paa ko, paano yan? Just relax. Alam niyo, nangungusap talagang Holy Spirit sa atin. At yun nga, pagdating na nila, Mami, naiba na naman to. Ganun din ang ginawa ko sa taas. Because the Holy Spirit is our helper. At siya po ang ating, nagsusupport po sa atin. Ito po, pang-lima na po. The Holy Spirit support always sa lahat ng ginagawa natin. Sabi po ng Psalms 54, verse 4, pakibasa po. Do you believe that? Naranasan ba natin yan? Na ang Panginoon ay tumutulong po sa atin, hindi lang po sa financial, hindi lang po sa problema, sa lahat ng bagay. Alam niyo, sa message na to, sabi ko, Lord, 2 weeks before, seeking, sabi ko, Lord, ano po? Kasi minsan, you are waiting, the Holy Spirit speaks unto you. Minsan, empty. At nagkaroon po ako ng part-time, bago pong trabaho, part-time. Alam niyo, yung part-time na yun, sabi ko, ayoko, binigyan ako ng part-time mo, Lord, ayoko mawagli. Kasi pwede kong sasabihin, Pastor, hindi ko po kaya. Alam niyo, dumating ako po dito yung isang gabi po ng 3 o'clock p.m. E.M. Sabi ko, Lord, yung mensahe mo. At
ang ano ko, devotion ko is 4 o'clock. Papaano na yan? Matutulog ako ng 1 o'clock. 1 hour. Alam mo yung ginagawa ko? Just wait. Till 4 o'clock. Nag-ano na naman, yung sa devotion. Then after yan, papasok naman yung mga bata at 6 o'clock. Ang hirap naging nanay. But by the grace of God, hindi po mahirap. Amen po ba? By God's grace. By God's grace, we can stand. Amen po ba? Conclusion po. God is faithful. Amen? God is always with us. Amen? God is always guide us. Amen po ba? And the Holy Spirit always help us. Do you believe that? Katulad po kay Jebus po, bakit siya humingi po ng guidance? Dahil sa blessings na binigay ng Diyos sa buhay niya, yung enlarging territory, imagine, talagang malaking, siguro yung ano ni Jebus, yung time na yun ay maliit pa. Pero yung time na humingi po siya ng expansion, katulad po sa atin, sa J-Class family, ay humingi po tayo ng extension. It's not here. Hindi lang po tayo dito na magkaroon po tayo ng J-Class. We claim, by next year, meron pong gagamitin ang Diyos at hindi po natin alam kung sino po yun. Ikaw, or ako, or sino po sa inyo yan. Baka meron pong mag-asawa bigla nang dahil sa by God's grace at siya po ay gagamitin na mag-open po ng bagong J-Class expansion, J-Class extension. Parang hindi kayo natutuwa, church. Amen, claim it. Bakit? Pag nandyan talaga ang Panginoon sa buhay natin, katulad namin, church, isang patutuo sa buhay namin. 2 months, wala pong trabaho yung lingkod. 2 months, wala pong sahod yung lingkod. Minsan sasabihin ko, Lord, I want to give up. At meron po kaming binabayaran sa bahay. But God always there for us. God is so faithful. Alam niyo, church, since then na pinag-pray ko yung, alam niyo, sa totoo lang, kasi akong treasurer, secretary pa, sa Sony Company, yung since na pinag-pray ko yung refrigerator namin, hindi na po siya nawawalan. Diyan sa baba, okay lang yun, kasi mga ano-ano lang yun, pero sa taas, alam niyo, dati meron po akong allocated budget namin sa pagkain. Pero yung time din, na talagang sinusubukan kami ng Panginoon, kung ang pera ba ay pinag-awayan yung mag-asawa, kung ang sitwasyon ba ay pinag-awayan yung asawa, then praise God. Yung pera niya, yung refrigerator na yun, doon pa sa malas, pinag-pray ko na yan. But church, sa totoo lang, God is so grateful. God is amazing God. God is sovereign God. Ngayon, church, sa totoo lang, hindi po siya naubusan. Magtataka na lang kami kasi may ginagamit po mag-asawa, sasabihin po namin, uy, kanina na naman to kasi meron pong nagre-ref sa amin, si Sister Jolie po at saka at Kuya Jonas. Minsan sasabihin, ate, sa iyo na lang yan. So, talagang ang Panginoong Diyos ay gumagamit ng mga kapatid. At praise God talaga. Sasabihin nyo, ang laki ng sahod, bisanin, no, hindi po siya ganun kalakihan. Kung sa isang pamilya na meron pong extension, meron pong expansion sa Pilipinas, it's not enough. But ano pong sabi ng Panginoon? By your grace is sufficient enough for me. Amen po ba? So tayo po ay tumayo at ang pinagpala ay magsasabi po na, to God be the glory! So basa po, for the Lord wisdom, for the mouth come knowledge and understanding. He holds success in store for the upright. He is for the guides the course of his chest and protects the way of his faithful ones. Then you will understand that is great and just and fair. Every good path. Naintindihan po natin kung ano po yung binabasa natin? So God give us success. Parang dito lang po sa kabila. Oh. God give us success in every one of us. Amen po ba? So yes, Lord. Yes. You deserve
the highest form of praises, O God. You deserve the highest form of worship, O Lord, sa pamagitan ng aming palakpak na ito. Hallelujah, O God. Salamat po, Panginoon. Napatuloy mo po kaming binusog sa espiritual naming pangailangan. Lord, kung kami po ay nais naming maging healthy, how much more sa aming pong spiritual life, O God? Lord, hindi lang po na nakikinig lang po kami. Pagkus, O God, help us, O God, to change our life. Lalo na po sa iyong lingkod, Panginoon. I'm not excused for this message, O God. Help me from glory to glory, change me, Lord. Na ang lahat na yung salita po, Panginoon, na aming nakikinig sa araw nito ay aming po itong ina-apply sa aming pong sariling sambayanan, O God. Dahil ang inyo pong salita, O God, ay makapangyarihan. Lord, aming po itong silyuhan kung ano man po ang narinig namin, O God, sa oras na ito. In the name of Jesus, cover this with your precious blood in the name of Jesus. Na aming po itong ipamumuhay, O God. Let your shine upon us, O God. Upon us, O God. Let your song, O God, ay meron pong panglasa. Lord, ikaw po ang aming Diyos na patuloy pong nagbibigay sa amin, O God, na maging successful po kami. Yung biyaya, O God, ay nandoon yung expansion ng inyong pong teritorya, O God, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon, because you give us the guidance, O God, how to manage in everything, O God, sa amin pong meron ngayon, in the name of Jesus, lalo na po, Panginoon. Yung strong faith na nandito sa amin sa oras na ito, O God. Cover this with your precious blood in the name of Jesus. Sa ilang po namin, binabalik ang pinaka-mataas na pagpasalamat, pinaka-mataas na pupuri sa iyo, O God. Ang lahat na pinagpala ng Diyos sa oras na ito ay magsasabi na, Praise. Alam ko ang lahat ay gutom na at hindi na po kayang itago. It's already been 3 o'clock. Amen? 3 o'clock na po. So, sorry po sa delayed at tayo po ay nag-umpisa ay 11:30 na po, di po ba? So, sa ating punting pagkakamali, kaya tayo ay na-delayed. But anyway, this is a special thing na gagawin po natin sa Panginoon, ang breaking of the bread. Why? Sapagkat dito po natin naalaala ang kabutihan ng Diyos na ginawa po sa ating mga buhay. Okay? So, kung yung ating pong pakikinig ng salita ng Diyos, the blessing that you receive an hour before, the expanding, at yung po ay mawawala sa isang iglap, mahirap po at hindi po tayo pwedeng mag-partake. At hindi po ito isang, sabihin po nating ritual na ginagawa. This is a very special unto the Lord. Why? Because we are partaking the body of Jesus in spiritual and we are drinking the blood of Jesus in spiritual. Okay? So, bago po tayo manalangin at mag-take po nito, tayo po ay humarap sa Lord at tayo po ay manalangin individual. Amen? Sapagkat napakahalaga po nito at alam po naman natin sa ating pag-iisip, tayo po ay nakapag-isip na hindi maganda, tayo po ay nagugutom na, ang tagal naman, pero yun po ay kasalanan. Humingi po tayong tawad sa Panginoon at napakahalaga po ng ating pagsasalusaluhan ngayong tanghali. Father God, we thank you for this event that you have given at your people. We thank you, Lord, for the participant, for each and every one. Lord, salamat po at hayaan mo po na kami ang magpapartik ito, Panginoon. But Lord, cleanse our mind, our hearts, so that we are able to take this, Lord, bread and juice, Panginoon, as presenting the blood of Jesus. Lord, cleanse our mind, our heart, so that we can have a clean heart, Father God. Lord, salamat po at alam ko, Panginoon, sabi mo po, O Diyos, sa salita,
if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us, Lord. Lord, maraming pong salamat at hayaan mo po na ito ay pagpag namin na may kagalakan. At Lord, ito po, Panginoon, ay aming kagalingan sa aming katawan, Ama. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. So, bakit ko po sinabi ito sa inyo? Sapagkat ang sabi po ng Bible, sabi po ng 27 ng 1 Corinthians 11:27, therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. So, kung mayroon pong pagkukulang, pagkakamali o kasalanan sa ating puso, tayo po ay nagkakasala. Amen? So, humingi na po tayo ng tawad sa Panginoon, and then God forgive us. Sabi po rito, that is why many among you are weak and sick, and number of you have fallen asleep. So marami na po nangamatay dahil po sa mga kasalanang kanilang ginawa sa harap ng Panginoon. Amen? Paragad, marami po salamat sa tinapay na ito na yung aming pagpiraparasuhin, Panginoon, aming kakainin. Lord, this represents your body upang, Panginoon, ang katawang nito ay patuloy na maging malakas. Ang iyong templo, Panginoon, tirahan niyo ba ng Espiritu sa aming buhay. And Lord, salamat po sa Diyos na sa aming harapan, representing your blood, Panginoon, so that our mind and our hearts be cleansed by your blood. Father God, we thank you so much for your goodness, for your kindness to each and every one, Lord, and we can partake freely, Lord, na ang puso po namin ay malinis sa iyong harapan. We thank God in Jesus Christ's mighty name. Amen. Sige po, ating pong pamigay. Above all powers, above all things, above all nature and all created things,
Basahin ko po yung sinabi ng 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Hawakan po natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also passed unto you. Taas po natin. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks and broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Sabay-sabay po natin. This cup is the new covenant in my blood. As po natin. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Sabay-sabay po natin. Father God, we thank you so much for our participation in God, Lord's Supper. Thank you for your greatness that you have given to your people. Lord, we are the body of Christ, and we can have, oh God, we have the opportunity to take this, oh God. Because by this body that put in the cross, we have been forgiven, Lord, for the sins that we did, oh God, in your sight. Lord, salamat po sapagkat tunay na pinatawad po kami, Panginoon. At ito po ay pag-alala po namin, Panginoon, na amin po ginagawa, Panginoon, sa tuwing may gawain katulad nito. Masalamat po. Patuloy mong pagpalain bawat isa. In Jesus Christ's mighty name, Amen. Amen. Konting-konti na lang. Sige po muna po tayo. Alam ko gutom na po kayo eh. Sabi nga, di bali na po kayo ma-hungry. Wag lang po kayo ma-angry. Okay. Konting-konti na lang. Okay, so nais ko po munang ipamahagi ito pong appreciation for Christian service. Ang nakalagay po dito, in appreciation for your untiring dedication, sacrifice, and faithfulness to the ministry of our Lord Jesus Christ, we therefore with service, gratitude present to this certificate of appreciation for your service to that Jesus Christ, our Lord and Savior Church, on this day, December 13, 2013, Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. So, ilan lamang po ang tatanggap nito, at yung pong hindi makakatanggap, request nyo po sa akin mamaya pagkagawa ko kayo. Okay. Brother Erwin Lubiano. Yan po yung mga nag-iba nung ano po natin dito. Brother Romel. Brother Jesse James. Brother Geoffrey Mariano. Brother Mark Kim de la Cruz. Wala ba dyan? Brother Andrew. Brother Shelmer. Amen. Palakpakan po natin ang ating po mga kapatid. Sila po yung masisipag na nag-iba. Yan pong partition po na yan. Tumulong sa pagkumpuni, paggawa po nitong church. Ayan. Okay. So mga kapatid, tayo po ay nalalapit na sa ating pagtatapos. Okay. Blessing, expanding, guidance. Napakagandang mensahe. Alam niyo po, ang Diyos kahit kailan hindi po nagkamali. Amen. Alam niyo po mga kapatid, dapat
ang nagme-message kapag ka po anniversary ay yung pong head pastor. Pero the revelation of our Lord Jesus Christ came to me one day when I asking God, what is your message? Amen. You know, guys, okay. Remember, we will have J-Class Canada. That's why I'm starting now to learn English. I don't speak English. Swea, bas. Okay. Ano ba ako? Wala tuloy ako. Okay. Dahil po sa revelation po ng Panginoon, nireveal niya yung tatlong message na ito. Okay? Blessing, expanding, guidance. Before, mga kapatid, nung po ako, nasa Jeddah ako noon eh. Jeddah ba ako noon? Okay. Naman ako si Pastor Arya, sabi ko, Pas, mag-meeting kayo, ito yung ating tema. Enlarge my territory. Sa kanilang pong pag-meeting, nagkaroon na po sila kagad ng bake. Okay, bake po yan eh. Okay? From the king. So sabi ko, Lord, ang sabi ko lang, mag-meeting sila patungkol dito sa aming tema. Hindi ko sinabi sa kanila, kuhanin niyo yung laman. Okay. Then I asked God, why? So, nireveal ko sa akin ng Lord, sabi niya sa akin, anak, ganito, yung tatlong mensahe na yan, ibigay mo sa kanila. Ang gagawin mo lang, makikinig ka, magpapahinga ka, mag-concentrate ka sa church testimony. Okay, so yung po ang ginawa ko. Kaya I praise God. Dahil alam po nyo, kahit minsan hindi nagkamali. Amen. Okay. Tayo po tayo. Kailangan natin ang blessing coming from God. Sabi nga po sa Malakais, okay, He will open the gates of heaven and pour out all the blessing. Overflowing blessing. Sino may gusto niyan? Amen! Kayo lang dito gusto nyo, pero sa likod ayaw. Okay, sino may gusto niyan? Amen! Hallelujah. Okay, so may blessing na. Anong gagawin sa blessing? Expand. Okay. Kailangan yung blessing na yan makarating doon sa higit ng nangangailangan kesa po sa atin. Sabi ng God, pasasaganain natin niya tayo sa lahat ng ating pangangailangan upang may magamit tayo sa pagkakawang gawa. Amen. Okay. So, sino daw unang makakanagap ng blessing? Tayo. Sino ang unang bibigyan natin ng blessing? Family. Okay. Sa madaling sabi, sa church, ang tatay. Amen. Amen. But para wala lagi amen, pagka sinasabi ko na ang tatay. Okay. Amen. Pagkatapos ng expanding, hindi po tayo makakapag-expand, hindi po tayo makapagpapalawak ng territory kung walang guidance. Kailangan natin yan. Guidance. Amen. Sa pagpili ng mapapangasawa, sa pagpapamilya, sa paghupok sa ating mga anak, kailangan natin ng guidance. Taas po natin ating kamay upang tanggapin po natin ang benediksyon galing sa Lord. Okay? Ang sabi niya po dito, you are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Sabi po ng God, sagot po niya, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. And my God will supply all your needs according to His riches and His glory in Christ Jesus. And God bless you. Sige, panalangin ko po kayo. Dakilang Diyos ang manaming makapangyarihan sa lahat. Isang mapagpalang anibersaryo. God, bagamat kami po ay napahaba
Lord, totoo pong yung aming mga sikmura ay nananawagan na rin. But yet, inuna po namin ang spiritual blessing. Sapagkat alam po namin, ang overflowing blessing, hindi lamang po namin kasunod, kundi nag-overtake pa po sa amin. And that is your promise. Kaya po, Lord, nagpapasalamat po kami sa inyo. Salamat at hayaan po, God, sa lahat po ng aming narinig na mensahe, maging buhay po namin. Blessing, expanding, guidance from the King in the name of Jesus Christ. Salamat po, O Diyos. Ang nalalabi pang oras ng gawain mo, kaya pong patuloy naming maranasan ang iyong presensya. For you is the highest praises, honor, glory, and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Amen. God bless everyone. Let us proclaim the goodness of the Lord. Let us close this part 1 of our program to the blessings of the Lord, and will be faithful. Amen. And what lies behind